Sugatan ang isang tricycle driver matapos saksakin ng kapwa driver niya. Ang ugat ng krimen, agawan daw sa pasahero. Balitang hatid ni Jomar Presto. Sinaksak sa dibdib ang isang senior citizen at tricycle driver sa Barangay 746 Malate, Maynila umaga kahapon. Ang suspect, isa ring senior citizen at driver ng pedicab. Ang dahilan umano ng pananaksak, agawan sa pasahero ayon sa barangay. Nakunan sa CCTV ang 63 anyos na suspect na naglalakad sa Espiritu Street papunta sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na may dala na palang kutsilyo. Hindi na gaanong nahagip sa CCTV pero malapit daw sa pilahan ng tricycle niya inundayan ng saksak ang 62 anyos na biktima. Ang dugo ang biktima nakapaglakad pa palayo sa pilahan. Sa kuha namang ito, sinamahan na ng mga tauhan ng barangay ang biktima papunta sa ospital. Ayon sa rumesponding kagawad, nagalit ang pedicab driver dahil pinili ng isang pasahero na sumakay sa tricycle kahit siya ang nasa unahan ng pila. Ang siya kasi pedicab, hindi siya tricycle. Parang nagmamadali yata yung pasahero doon sumakay sa tricycle. Sumama yung loob ng pedicab. May sabi nga ron, sa halagang 50 pesos, nagkasaksakan kayo. Maayos na ang kalagayan ng biktima na nagpapagaling ngayon sa ospital. Ang suspect naman, hindi na raw mahanap ng mga otoridad. Wala nga po. Simula ng pagkanyari na yun, tumakbo na ang... Nakuha naman ng isang lalaking umawat sa gulo ang kutsilyo na ginamit umano ng suspect. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Manila Police District para mahuli ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Kalamansig, Sultan Kudarat. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter niyan mahigit 30 kilometro timog kanluran ng nasabing bayan pasado alas 8 kaninang umaga. Sabi ng PHIVOLCS, ang nasabing pagyanig ay bahagi ng earthquake swarm event sa Kalamansig mula noong January 19 hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Mahigit 2,000 at 600 lindol na ang naitala ng PHIVOLCS. Ang earthquake swarm ay epekto raw ng paggalaw ng Cotabato Trench. Dahil sa patuloy na mga pagyanig, hindi lang sa Kalamansig kundi sa iba pang panig ng Sultan Kudarat, suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado sa buong probinsya. Wala ring pasok ang mga opisina ng gobyerno sa Kalamansig, Lebac at Palimbang. Naka-blended work from home arrangement naman ang mga government office sa iba pang lugar sa Sultan Kudarat. Nitong Miyerkules, humigit kumulang 7,000 residente na ang pansamantalang naninirahan sa mga open space, mga gusali o bahay na iisang palapag o kaya'y sa bundok. Lahat natatakot pang sumilong sa mga gusali. Sinisikap ngayon na mapunan ang kakulangan sa tent. Ramdam pa rin po ang lamig ng hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayon nga pong Biyernes, naitala sa La Trinidad, Benguet ang 11.4 degrees Celsius na minimum temperature ayon sa Pag-asa. 13.2 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio. 17.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 18.9 degrees Celsius ang naitala na lamig sa Basco, Batanes. Habang 20.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang apektado ngayon ng amihan. Habang uulanin naman ng husto ang Caraga Region, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental dahil sa shear line. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-ulan doon. Umaga po bukas, posible ang light to moderate rain sa ilang panig ng Mindoro, Bicol Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagdating ng hapon na gabi, uulan na rin ang ilan pang bahagi ng bansa. Samantala, umaga ng linggo, unang araw ng Pebrero, posible ang ulan sa Bicol at ilang lugar sa Mimaropa Region at Visayas. Magiging malawakan sa bansa ang ulan pagsapit po ng hapon at gabi. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. 29 ang huling bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa dagat sa Basilan. Kasunod yan ang pag-recover sa 11 bangkay malapit sa pinaglubugan ng Roro. Ang bilang ng mga na-recover na bangkay ay lagpas na sa opisyal na bilang ng Philippine Coast Guard na 10 nawawala. Nagtipon-tipon naman ang mga kaanak ng mga nawawala pang pasahero para ipanawagan ang paghahanap sa kanilang mahal sa buhay. Sabi nila, lampas 50 pa ang nawawalang pasahero ng Roro.
Dismayado rin sila dahil wala man lang anilang kumakausap sa kanilang kinatawan mula sa kumpanyang may-ari ng Roro vessel. Sa bagong social media post ng kumpanyang nagmamay-ari sa MV Tricia Kirsten 3, sinabi nilang patuloy ang kanilang pagtulong sa mga apektado ng paglubog ng Roro. Patuloy naman ang diving operations ng PCG para mahanap ang lumubog na Roro. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa Rambol ang kanilang inuman. Diyan po yan sa Urdaneta, Pangasinan. Chris, ano ang ikinasawi ng biktima? Connie, nasaksak ang biktima. Base sa investigasyon, may pinagseselosang lalaki ang kaibigan ng biktima. Sa isang inuman nila, kinuha ng kaibigan ng biktima ang cellphone ng kanyang girlfriend at nag-message o minessage ang pinagseselosang lalaki. Ang sabi, magkita raw sila sa isang lugar. Nung nagkita na, doon na nagkaroon ng rambol at nang magkahabulan, nasaksak ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idinektarang dead on arrival. Naaresto naman kalaunan ng sospek pero nakalaya matapos na magpiyansa. Wala siyang pahayag. Patuloy itong iniimbestigahan. Sa Mexico, Pampanga naman, sinalakay ang isa umanong iligal na paggawa ng sigarilyo sa barangay Panipuan. Ayon sa Bureau of Customs, wala itong kaukulang permit o otoridad na mag-manufacture ng nasabing produkto dito sa bansa. Inaresto ng mga otoridad ang 6 na lalaking Chinese national, 52 Pinoy at 11 Pinay na pinaniniwala ang sangkot sa iligal na operasyon. Wala silang pahayag. Kinumpiska rin ang kahong-kahong sigarilyo, ang mga makina at materyales sa pabrika. Patuloy ang investigasyon pati na ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang gamit sa loob ng pabrika. Abiso sa mga motorista, may inaasahan muling taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, may posibleng dagdag na 85 centavos kada litro sa presyo ng diesel. 10 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa gasolina, habang may posibleng dagdag din na 45 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakaapekto sa galaw ng presyo ang mabagal na recovery ng isang nagkaaberyang oil field sa Kazakhstan. May mag-live-in partner sa Quezon City na balik kulungan matapos maaresto sa Oplan, Galugad. Ang lalaki hinuli dahil sa iligal na baril. Ang babae kinakasama niya hinuli matapos namang makialam sa pag-aresto at mabistong may arrest warrant siya. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala ang mag-live-in partner na inaresto ng pulisya sa Oplan, Galugad sa Barangay Unang Sigaw, Quezon City. Ang 33 anyos sa lalaki, nahulihan ng baril na kargado ng mga bala. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tip na may armadong lalaki sa lugar, kaya agad nila itong pinuntahan. Kasama yung mga operatiba natin, pumasok sa iskinita, nasalubong natin to isang lalaki. So nung nakita yung mga kapulisan, bigla itong tumakbo, nagkaroon ng habulan. Habang nakipagbuno siya sa ating mga tropa, nahulog itong baril sa tagiliran niya. Protocol po natin yan, dadaan sa ballistic examination at saka firearms identification. Para makilanlan kung mayroon bang lisensya itong baril at saka kung nagamit na ba sa krimen. Nakailam naman umano ang 30 anyos sa babae habang inaaresto ang kanyang kinakasama. Doon na-discover na mayroong arrest warrant ang babae para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na inisyu ng korte sa Quezon City. Kinuna natin to ng identification, doon nalaman natin na meron pala itong standing warrant of arrest simula ng April 2022. So almost 4 years na itong nagtatago. 14 na beses lang naaresto ang lalaking sospek na dating nasangkot sa mga kaso may kinalaman sa droga, pagsusugal at iligal na baril. Ang babaeng sospek naman 2 beses nang nahuli dahil sa droga. So, orte ko na lang po pagkatanggol sa sarili ko. May business po ako, hindi ko po alam na may warrant ako. Maharap ang lalaking sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakapag-return of warrant na rin ng pulisya at hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte para sa babae. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagpadala na ang Department of the Interior and Local Government ng tauhan sa Cambodia kung nasaan umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Wanted si Ang sa mga kasong may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Ayon sa DILG, sakaling nasa Cambodia nga si Ang, magagamit ang extradition treaty ng Pilipinas at Cambodia para mapauwi siya. Bigong matunton si Ang sa 18 lugar na hinalughog ng mga otoridad nitong mga nakaraang linggo. Samantala, 2 beses umanong may nagtangkang mag-areglo sa kaso ng 12 pulis na nadadawit din sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Vicente Calinisan, unang nagtangka umano si Ang at nasundan daw ng isang local chief executive. Tumangging magbigay ng pahayag ang abogado ni Ang dahil nasa korte na ang kaso. Itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang taong sobrang very close sa akin. Ay yung tipong level na sobrang hindi ako makakaindi o mahihirapan akong humindi. May baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Hindi tayo naareglo. Pambaong latest for this weekend mga mare at pare. Sa mga timeout sa ganap bukas, panoorin nyo ang colorful episode ng Magpakailanman starring Mike Tan. Bida ang kapuso actor sa storyang MVP o Most Beautiful Player. Tungkol yan kay Yasmin Dido Villanueva, ang long hair at openly gay na basketball player. Nakaranas si Dido ng bullying dahil sa kasarian at makakahanap siya ng acceptance sa loob ng basketball court. Makakasama ni Mike Tan sa Magpakailanman episode sina Andre Paras, Divine Tetay at Archie Adamos. Mapapanood yan bukas 8:15 p.m. sa GMA Network at sa Kapuso Stream. Limitado pa rin sa loob ng palasyo ang mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magkaroon ng diverticulitis noong nakaraang linggo. Kahapon, 3 magkakasunod na events ang dinaluhan ng Pangulo sa Malacanang. Una dyan ang farewell call ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson. Kasunod ang pagsumiti sa kanya ng report ng 2nd Congressional Commission on Education kaugnay sa estado ng edukasyon sa Pilipinas. Ibinigay rin sa Pangulo ang mga plano ng legislative branch para sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Ang ikatlong event na diniluhan ng Pangulo kahapon, ang seremonyang handover ng pamumuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong taon mula sa Malaysia nitong 2025. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, maayos na ang kanyang kalagayan. Pero hindi pa raw masabi ng Malacanang kung kailan magbabalik sa normal ang schedule ng presidente, pati kung kailan siya makadadalo sa mga events sa labas ng palasyo. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police ang nagpapakalat ng impormasyon na malala umano ang sakit ni Pangulong Marcos.